Castro at narito ang mga napapanahong balita. Inaresto ng National Bureau of Investigation o NBI ang miyembro ng Dawla Islamiyah Hassan Group, isang lokal na terorista sa Cotabato matapos bombahan ng bus sa Miang. Ang arestado ay kinilala bilang si Lutre Amal, kung saan suspect din ito sa pagkitil ng buhay ng isang fruit vendor sa pagsunog ng bus noong Hunyo. Ayon sa NBI, agad na dinala na sa Regional Trial Court ng Cotabato ang nasabing kaso upang managot ito sa nasabing krimen. Ilang pet bills naman ang inihain ni Senator Sherwin Gatchalian nitong Martes sa Senado na may kaugnayan sa tax code, online gambling, edukasyon at vape. Ang detalye alamin sa aking ulat. Inihain na ni Senator Sherwin Gatchalian ang kanyang pet bill sa Senado kung saan ilan sa mga ito ay ang ginhawaak na layong i-update ang tax code, vape bill na magpapataas sa tax ng mga naturang produkto at ang paghihigpit sa mga regulasyon ng online gambling. Una na rito ang pag-update sa tax code kung saan mula sa exemption sa tax ng mga kumikita ng 250,000 pesos kada taon, ang exemption sa tax ay itataas na sa mga kumikita ng hanggang 400,000 pesos kada taon. Gayon din ang nakatatanggap ng bonus na 90,000 pesos every year. Ang exemption ay kanilang palalawigin hanggang sa mga kumikita ng 250,000 kada taon. Kasama rin sa income tax-free ang hazard pay, differential pay at service charge sa mga restaurant. So ito yung nasa loob ng ginhawa bill. Ang gusto namin mabigyan ng ginhawa, no, yung mga kababayan natin na nasa income earning segment. Habang sa vape bill, tataasan naman ang tax sa mga produktong vape na mula sa 9 pesos, ito ngayon ay magiging 66.5 pesos. Ayon kay Gatchalian, ang number figure ay batay sa tax ng mga nicotine-based at electronic cigarette products na kanila nang ipinantay ang halaga. At dahil talamak na rin ngayon ang mga kabataan na nahuhumaling sa pagsali sa online gambling, partikular sa scatter, ay isa sa mga ipinanukala ni Gatchalian ang paghihigpit ng regulasyon sa naturang plataporma. Napapaloob din dito ang pagtatatag ng isang KYC system o ang Know Your Client. Ito ay upang malimitahan at masala ang partisipasyon ng mga kabataan sa pagsusugal, gayon din ang masigurong walang lalahok na individual edad 21 pababa. Bukod sa restriksyon sa edad ay pinapanukala ring itaas sa 10,000 piso ang minimum bet ng mga player, gayon din ang pagbabawal sa pag-top up transaction sa mga digital wallet gaya ng GCash. There are two things, no? Number one is yung possibility na mag-underground siya. Kasi napakadaling mag-set up ng website eh. Napakadaling mag-set up ng IP address. So, ang fear ko with total ban, mag-underground sila. No? And pag nag-underground, mas walang makokolekta ang gobyerno. So, higpitan na lang natin ang regulation. So, yun ang nakikita kong moving forward. Kasama rin sa regulasyong ipinanukala ay ang pagbabawal sa mga influencer at celebrity na mag-endorso upang hindi mahikayat ang mga kabataan sa pagsusugal. Bukod sa mga nabanggit ay ilan pa sa mga panukalang inihay ni Gatchalian ay ang 3-year college education na layong ibaba sa 3 taon ang pag-aaral ng mga estudyante mula sa kasalukuyang 4 na taon. Napapaloob sa panukala ang paglilipat ng mga general education subjects tungo sa senior high school. Ibig sabihin magkakaroon ng focus ang mga estudyante sa pagtalakay sa kanilang mga major course para sa kanilang degree program. Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network. Samantala, nag-anunsyo si Mayor Isko Moreno na kailangang magdeklara ng state of health emergency sa Kapitolyo ng bansa, bunsod ng krisis sa basura nitong kamakailan lang. Ayon sa alkalde, sa loob ng 3 araw ay may babalik na ang regular na sistema sa basura dahil 2,500 metric tons ng basura na ang nakolekta sa loob lamang ng 24 oras
na pagbabalik nito sa posisyon. Binunyag niya na umabot ng 950 million pesos ang utang ng lungsod sa mga Waste Management Corporation kaya itinigil ng mga ito ang kanilang operasyon dahil sa unsettled payments simula pa noong Enero. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita. Bagong direct international flights at airlines tungong NAIA, sisimulan na. DOH, layong patatagin ng anti-vape at anti-tobacco student council sa bawat paaralan. Bet bill sa income tax at online gambling, inihain sa Senado. Panukalang 3-year college education, inihain ni Senator Gatchalian. Alex Ayala, kauna-unahang Filipina na lumahok sa Wimbledon main draw. At Korean actor Yoon Bin, nakatakdang ganapin ang kaniyang meet and greet event sa Pinas sa August. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.